Magandang araw sa inyo mga kabikers. Meron akong gagawin ngayon. Ipinagawa isang kabikers din natin papakabit ng hub dun sa ano niya, kakabit ko tapos i-align. So i-lace ko to tapos align. Kaya nga pala mga kabikers, kailangan pagka bibili kayo ng hub, bibilangin nyo yung, alam nyo yung, bibilangin nyo yung butas ng hub at saka alam nyo kung ilang butas yung gagamitin yung hubs. Kailangan katugma dun sa rim na gagamitin nyo. Kung 32 ito, kailangan 32 din yung rim na gagamitin nyo. Kung 36, 36. Pero pwede namang 32, 36 yung rim, o kaya 36 to, kaya ano yung 32. Pwede namang i-convert yun, kaso nga lang hindi matibay ang pagka in-align na yun. Hindi ano yung tatag nya, hindi masyado. Mas maganda yung kompletong butas nung ano, kailangan kompleto din doon na nakalagay yung mga spokes nya. So kailangan sa mga kabikers natin ng mga baguhan, sana yun kailangan yung itanong, kaya lalo na pagka magpapalit kayo ng rim, spokes or hubs, hindi agad-agad. Kailangan tanong-tanong din po sa mga merong may alam, para hindi kayo na pag bumili kayo magpapalit kayo dahil hindi nga tugma dun sa nabili nyo. So ano na lang, advice lang po sa mga newbie na bikers natin na magpapalit ng ano. Nga pala, ito nga palang hub na to, ano pa siya, threaded type yung lagay niya ng cogs. Mapansin nyo, threaded ito, hindi pa siya yung cassette type. Pero ano to, pang mountain bike. So kakabit ko muna yung mga spokes nito, tapos i-lace ko. Pakita ko sa inyo kung paano. Bago yun, kailangan pala yung spokes nyo. Ito, tingin ko mukhang gamit na to, ikakabit ko lang. May mga kalakalabang pa, pero kailangan bago nyo ikabit, yung pinakadulo ng spokes nyo na pinaglalagyan ng nipple, pwede nyo siyang lagyan ng langis or grasa. Lalagyan nyo siya ng grasa or langis para hindi siya yung pag tumagal parang hihigpit, tapos parang mag-ano siya, kakalawangin. So yung iba na sobrang tagal na hindi na pina-align at hinahayaan lang gamitin, so maano siya, tumitigas, lumulutong. Tapos yung iba na pagka nia-align na ng mga ibang mekaniko, minsan napupwersa, napuputol, tumutunog. So ingat din sa mga ganong paggamit. Sa mga magpapalit na mga ano, so kailangan pa-align din minsan pagka alam yung hindi maganda yung ano ng gulong nyo. Pwede para magalaw-galaw yung mga nipple
na hindi nagagala. Kasi minsan kinakalawang katulad na ito. Kinakalawang na to. So, ano to dun sa pinaka-nipple niya. Sigurado, hindi, siguradong 100% na Kaya yung iba na ito, maging loose thread na. Pero nagdagdag yung bikers natin na nagdagdag ng spokes sa nipple para kung ano man yung kulang. So gagawin ko na to. Lalagyan ko muna ng grasa yung pinakadulo. Lagyan niyo yung para pagka nababasa o naulanan, hindi siya ma-stuck na katulad na ito na kinakalawang. So meron siyang grasa sa loob. Kasi yung iba hindi naman talagang stainless yung ibang gamit. Katulad na ito parang ano lang ito, ordinary rock lang. So, unahin natin yung hulihan. Ang ginagawa ko nga pala dito, inuuna kong lagyan ng rayos dito sa may drive side. Dito ko nilalagyan una. Alternate ko ang paglalagay ng rayos. Madali po sa may drive side kayo unang maglagay kasi yun yung pinaka may parang pwers. Alternate siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
talaga si kakabit ko na. Ang unang lagay nyo nung spokes na to, napansin yung pinaka butas ng valve ng inner tube. Ang unang lagay niya ng spokes dito sa may bandang kaliwa. Ito yung ng valve tube, tapos dito yung spokes. Tapos sunod, bilang kayo ng 1, 2, 3, 4, ikalima, yun yung susunod na spokes. Ayan na. Tapos bilang kayo 1, 2, 3, 4, 5, kalima, mas magay. Tapos bilang uli kayo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 5 naman uli. 1, 2, 3, 4, 5. Pala mga kabikers, kung taga-Antipolo kayo at kahit man lang napadaan kayo ng Antipolo, pwede nyong puntahan yung bike shop ko kung meron man kayong aberya na kailangan kayo ng shop na malapit hanggang Antipolo lang. Okay na yung isang side. Tapos yung kabila naman, hanapin nyo, iikot ko ulit. Ito yung tapos na kabilang side, doon ako maglalagay sa kabila. Hanapin nyo lang yung laganang valve. Susunod ilagayin ang spokes. Nandito yung valve, tapos ito yung nilagay natin yung valve, nilagay natin yung spokes. Dito natin yung susunod yun. Tapos kailangan po, ano yung nilagay natin, nagsuotan na ito sa kabila, masisilip nyo rito sa kabilang, masisilip nyo dito sa kabilang side na mas yung butas ay nasa bandang kanan, so doon nyo ilalagay. Hindi siya tapat hindi tapat ang butas na itong kabilang side na to sa kabilang side. So pag nasilip nyo hindi pantay, bandang kanan po, doon nyo ilalagay yung spokes dito sa kabila.
minsan kasi may nagagawa ako na akala ko tama yung butas no. Minsan binibigay sa akin 36 ito, 32 ito. So akala ko okay, pag tingin ko puti. Siyempre i-convert mo yun, customize yung i-convert mo yung 32 sa 36. Siyempre ano yun, pero kaya naman natin gawin yun. Or 32 ito, 36 yung 36 yung isa 32. So ito na, sino ito yung isang spokes sa kabila. Yung sumunod nilagay kong dito ko nilagay sa bandang kanan. So ito okay na yung kabilang side, tapos ko na dito. So dun tayo sa kabila uli, sa may drive side maglalagay. Ito yung una nating nilagyan, sumunod dun sa kabila, pangatlo dito tayo maglalagay ulit. Kaso hindi nyo isusod dito, dito naman dito sa kabila, sa loob natin isusuot. So yung natitirang butas doon yung nailagay na terminate naman ito. So hanapin nyo ulit yung pinaka valve hole ng inner tube. So ito, so yung kinabitan natin ng dalawang spokes nandito na sa kabila kasi binaligtad ko. So nandito siya. Ngayon ang nangyayari, nandito yung valve hole. So nangyari, ito yung spokes, ito yung valve hole. So bibilang tayo ng yung susunod na spokes, bibilangin natin. Ito hindi pa kabit, isa, kahit ito na yung isa, bibilang tayo pa kanan, isa, dalawa, tatlo, apat. Yung susunod na spokes na hindi pa ikakabit, yun na ikakabit natin dito. Kakabit natin ganyan. So parang nakabuka dapat. Mayroong espasyo para dun sa inner tube na valve, yung valve ng inner tube, para pag naglagay ko ng pambomba hindi siya masikip. Kailangan nakabuka yung kasi para maganda yung espasyo rito, hindi mahirap. Hindi katulad ng pag nalagay nyo ng ganun, tapos dito ang mahirap, kalagay na ganyan, tapos ang valve tube nandito, mahirap maglagay magsuksok ng pambomba nun kasi nandito masyadong masikip. So ang kailangan ng valve tube nandito, kailangan nasa. So okay na ito na. Ito na. So binilang ko na 1, 2, 3, 4. Yung susunod na apat mula 1, 2, 3, 4. Yung susunod na hindi pa nakakabit, yun ang hihilahin ko. Tapos so tatapat siya rito sa isa, ipapasok ko ngayon yan. Tapos hindi ko pinasok ko dun sa kabila.
Tapos hindi ko ilalagay dito sa katabi ng valve tube. Kailangan dito sa dalawang ito, dito ko ilalagay sa may butas nitong libre. So ang matitira yung isang hole na malapit dun sa valve tube na butas dito. Dito ko ngayon siya ikakabit. So, wala akong pang ano. So ito na gagamitin ko yung rayos para may kabit ko. Ilalabas ko rin dito. Yan. So okay na. Yan. Kita niya yung apat. So nakabuka siya. Tapos kung ano yung sumunod dito, ito yung susunod. Dito ko ngayon siya ilalagay. Isa dito. Ilalagay ko sa ilalim, susuot ko sa ilalim, papasok. Tapos yung katabi na ito, butas, doon ko siya ipapasok. So ganun lang mga kapatid. So sunod-sunod na yan, may kakabit na yan. So ito na. Tapos ko yung kabilang side. So yung kabilang side na ulit. So dito ko naman isusuot yung spokes. Natitirang butas alternate. Ito na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyaman. Tapos hanapin nyo ulit yung nakabutas ng valve. Saan dito? Ito siya. So may natitirang butas dito. So mangyari, ito ngayon yung tumatapat dito sa butas na to. So bibilang kayo ngayon. Isa, dalawa, tatlo, apat. Nangyari, bilangin natin. Itong bilangin natin, isa, dalawa, tatlo, apat. Yung susunod na rayos spokes
Ito yun. Dun sa pang-apat. 1, 2, 3, 4. Ito, bali pang 5. Kaso sa labas siya. Nasa labas. So yun ang ilalagay natin dito. Papasok natin dito. Kasi ito yung bulb. So ito yung mag-i-intersect. So ipapasok natin sa ilalim. Yan. Nasa ilalim na siya. Tapos ipapasok natin tong natitirang butas. Tapos ano na yan, sunod-sunod na yan. Tapos na itong isa, yung alternate, ito sumunod na ano, dito sa susunod na buo. Ito yung nabitan na natin, dito naman siya susunod. Ilalim. Kaya pala guys, may mga bikers mga pala akong panggamit ng pang nipples. Ito pang laba ang mapaasin niya. May ano siya, para sa nipple. Hindi na nga sinusuot pang ganito. Yan, kita man, pansin niya. Yung iba ginagamit rayos din. Pero nabibili naman ito. Tools parang panghawak dun sa nipple para hindi mo, para may kabit nyo. Ganyan. So ito na, tapos ko na i-lace. Tapos ko na ilagyan ng malayos. Tingnan mo, ito siya. Ito yung bulb. Ito yung butas ng bulb. So diba, parang kung lalagay kayo ng lalagay na nyari pambomba, diba? So yung espasyo niya di katulad pag dito na ilagay portion na to, so ang pangit. Saka dito, diba, dito yung bulb, so ang pangit. Sana hindi matapat sa ganito, tapat na sa ganito para. So ito, natapos ko na isa. So gawin ko ulit ang isa. I-lace ko ulit. Siya nga pala, mayroon nga pala akong ano din to. Kailangan pag bibili kayo ng rayos, kailangan yung pag dugtungin yung magkabilang, alam mo yung pinaka pagkakabitin yung ganyan, pinakabaloktot na ano, pagkaganyanin nyo lang. Tapos itapat nyo yung pinakadulo dun sa pinaka butas, itatapat ng butas. Tapos titingnan nyo yung haba, di ba, nakatutok dito yung dulo ng rayos. Tapos sukatin nyo. Kapag ang haba niya dating dito
meron siyang allowance na mga yan, mga ganyan allowance. Maliit lang. Maliit ang allowance. Mga rayos na mga ganun, pwede mong i-lace ng mga apatan. Katulad ng ginawa ko. Apatan. Kasi mga pinagbasihan sa haba ng spokes. Pero pag ang spokes nyong gamit masyadong maiksi. Masyadong maiksi. Parang ganito. Tututok nyong ganun, tapos masyadong maiksi. O kaya umabot lang siya ng mga ganito. Hindi nyo pwedeng gawing 4. Mga 3 lacing yun. Kasi iksi yung yung ng 3. Pero kung mahaba naman na umabot hanggang dito, lumagpas ng rim, ang lacing nyo nun mga 5. Ibilang kayo ng 5 rayos. Masyado nang malapit sa yan. Masyado nang yun lang kakaroon ng diferensya yan dito sa madadaanan niya tong isang rayos na ito, matatakpan niya siyempre sa sobrang haba. Imbis na pag ganun nakbo, magiging pag ganun kasi sobrang haba na naman yung rayos, tatakbo mahaba yung rayos, lalaktaw ngayon. Pero kung sobrang iksi, imbis na nandito yung kabit, nangyari nandito siya maiksi, tamtaman, tapos mahaba. Yun yung ng rayos. May tips ko lang sa inyo sa mga gustong matuto ng mag-align o magdabit na. So gawin ko muna tong isa. Sabit ko muna to. So lagyan ko ulit ng rayos itong isa. Ngayon, saan yung butas? Ito. Ito yung butas ng valve. So, ilalagay ko sa kaliwa. Karaniwan kasi ng rim, merong butas na makikita nyo sa liwaan, hindi siya sentro. Meron kasing lang to, tulad na itong valve hole, yung pinakabutas ng meron yan, yung daanan ng spokes, kabilaan, sa liwaan. Ito nasa kanan, ito susunod nasa kaliwa. Rin yun, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Dito, kaliwa, kanan, kanan, kaliwa. Alternate yun. Kaya rin yun, pagmasdan nyo rin. Katulad na ito, magkabila, mapapansin nyo ito nasa kanan, itong sumunod nasa kaliwa. Ibig sabihin, kung ito nasa kanan, kailangan yung spokes niya ay nasa kanan din. Ito tulad nito, kanan. So isusuot ko siya doon. So nandito siya, kanan, kanan. Tapos yung kabila,
kaliwa, yun yung susunod na ano rin yun, watch out nyo rin yun, pagmasdan mabuti. Yan mga kabikers, na tapos ko rin mag-release. So susunod na ito, i-align ko. So hanggang dito na lang mga kabikers, mga kaibigan. Hanggang sa susunod na video, pakita ko sa inyo kung paano mag-align nitong ito. Ipapakita ko kung paano ko i-align. Tapos pasensya na nga pala doon sa una kong in-upload, nag-align ako ng ganito, nagpalit ako ng hub, dalawang wheelset yun, palit ko yung hub. Kaso ang nangyari, hindi ko na naipakita doon sa vlog na kung paano mag-align, kasi nagmamadali yung may-ari. So ang ginawa lang niya, kinuha agad. So minadali kong gawin, so yun, kinuha na. So, hindi ko na ipakita sa video. So sabi ko gagawa ko ng vlog na papakita ko yung pag-lace. Yan, katulad na ito, meron nagpagawa, glaze, tapos align. Tapos ito, tapos na itong vlog na to, i-align ko to next video. So sige guys, subscribe na lang kayo sa aking YouTube channel, like, share, comment, and suggest lang kayo sa para kung may mga gusto man kayo i-suggest or comment, sabihin nyo lang, para may magawa tayo ng iba pang vlog or video para sa mga kasama natin o kaya sa inyo, matutunan, makatulong man lang tayo sa iba. Maraming salamat po, at ingat po kayo sa kalsada. I-align ko to sa next video, abangan na lang po. Maraming salamat.